bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Simula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisa at magbuklod, kalitingan ay marudod. Ngayon tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umaadlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawang para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ng nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Makinig sa programang Mafar Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Updates. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Magandang umaga po ng Sunday sa lahat po ng ating mga suki na nakikinig po sa ating programang Mafar Updates. At syempre po mga kaibigan, ang pasasalamat din po natin doon sa nag-hook up na ating mga partner stations sa ating programa. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo at pagpapatuloy lamang ninyo yan dahil yan po ang advokasya na makakatulong po para maparating sa ating mga kanayunan, sa ating mga magsasaka, mangingisda at mga kababaihan, maging ang ating stakeholders, ang mga ginagawa ng MAFAR at mga gagawin pa na para po sa pag-unlad ng ating pong pamumuhay sa pamagitan ng paggamit po ng mga technology na pinaparating po namin sa inyong lahat. At syempre pa, ang ating programa ay magkakaroon ng ilang bahagi. Ito po ang ating pong balitaan, ang ating pong talakayan, ang ating special report, at of course, ang ating price monitoring update at punong-puno po na mga mensahe na mga vlogs at mga jingle na mismong gawa po ng ICTS staff. At mga kaibigan, para po sa ating pong mga balitaan, magbabalik po kami pagkalipas naman ng mga ilang paalala. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng tatlong flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. Isda o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ng kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Ngayong buwan ng nutrisyon, alamin natin ang mga masustansyang pagkaing Pinoy. Ang white corn grits ay giniling na puting mais na maaaring ipanghalili sa sinaing na bigas. Ito ay mayaman sa protina, mineral, carbohydrates at mga antioxidants. Mataas din ang taglay nitong fiber na nakakatulong sa digestion o pagtunaw ng pagkain. Mahalagang sangkap sa regular na diet ng mga diabetiko ang corn grits dahil nagtataglay ito ng mas mababang dami ng asukal kaysa sa bigas. Ang antioxidants naman na taglay nito ay nakakatulong sa paglaban sa cancer at Alzheimer's disease. Bukod sa benepisyong pangkalusugan, itinuturing rin na brain food ang corn grits dahil mayaman ito sa thiamine o vitamin B1 na maayos na nagpapagana sa utak. Malnutrisyon, patuloy na labanan. First 1,000 days, tutukan! Para po mga kaibigan sa ating mga agri-balita, unahin po natin ang mga nilimbag mula po sa Regional Office. Minister Yacob nakipagpulong kay Director o Dr. Azali ng Tawi-Tawi State Agriculture College upang bumuo ng kasunduan sa agricultural research. Narito po ang pag-uulat ni Naima Mamisel. Narito tayo ngayon sa Tawi-Tawi State Regional Agricultural College upang tunghayan ang pagpupulong sa pagitan ni MAFAR Minister Muhammad S. Yacob, PhD, kasama ang Pangulo ng nasabing kolehiyo na si Dr. Muti E. Asali. Ang pagpupulong na ito ay naglalayong makabuo ng kasunduan sa pakikipag-ugnayan ng dalawang opisina sa larangan ng agricultural research.
Sa naturang pagpupulong, sinabi ni Minister Yacob na isa sa pinakaimportanteng direksyon ng ministry ay ang makipag-ugnayan sa mga institusyon o universidad. Dahil anya, naniniwala ang MAFAR na sila ang may pinakamahalagang role sa pagbigay ng epektibong pagsasanay at pananaliksik. Samantala, nagpasalamat naman si Dr. Asali sa MAFAR sa pagbisita at pagpili sa kanilang paaralan bilang isang partner sa larangan ng agriculture research. Bukod dito, ang dalawang opisina ay nagkasundong simulan ang nasabing partnership at bumuo ng Memorandum of Agreement sa lalong madaling panahon. Para sa maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat mula Tawi-Tawi. Pangatlong mass oath-taking ng mga bagong empleyado ng MAFAR isinagawa. Ang pag-uulat po ni Ms. Bea Pedrosa. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagsagawa ng seremonya ng third mass oath-taking at orientation sa mga bagong empleyado ng ahensya. 224 na bagong empleyado ang nanumpa mula sa Region Office, Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na ginanap sa MAFAR Conference, Cotabato City, Miyerkules noong Hulyo 7 taong kasalukuyan. Ang ministro ng MAFAR na si Muhammad S. Yacob na mamahala sa panunumpa ng opisina sa parehong oras ang Bangsamoro Grand Mufti Abu Huraira Udasan naman para sa Oath of Moral Governance sa pamamagitan ng Zoom. Sa isang pahayag ni Minister Yacob, upang maibigay ang mga serbisyong nararapat sa ating bayan, kailangan nating mamaximize ang ating mga kakayahan, kaalaman, kasanayan at magtipon ng mas maraming karanasan upang maibigay ang pinakamainam na tulong sa mga benepisyaryo ng ating ministeryo. Inaprubahan ng Government Appropriation Acts of the Bangsamoro ang 1,125 permanenteng posisyon para sa mga opisyal at kawani ng MAFAR. Ang ministeryo ngayon ay humigit kumulang mayroong 500 permanenteng empleyado mula sa region at provincial offices. Ang MAFAR ay nasa proseso pa rin ng pagkuha ng mga kwalipikadong aplikante para sa mga susunod na buwan. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uulat. Pagsubaybay sa mga nakadeploy na Coral Nursery Unit ng MAFAR Fish Coral sa Maguindanao isinagawa. Ang pag-uulat po ni Ma'am Connie Canlas. Ang Fish Coral Project ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay nagsagawa ng pagsubaybay at pagtatasa sa mga pinakalat na unit ng alagaan ng mga korales o Coral Nursery Unit sa Barangay Banagan, Balabagan, Lanao del Sur at mga barangays Matuber, Pura at Lapaken ng bayan ng Datu Blasinso at Maguindanao noong ika-30 ng Hunyo hanggang ika-3 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang paglalagay ng mga unit ng alagaan ng korales ay isa sa mga hakbangin ng Fish Coral Project upang mapahusay ang kapal at kasaganaan ng mga isda at iba pang buhay sa dagat sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng lubos na nawasak na mga coral reefs sa rehiyon. Nilalayo nitong subaybayan at suriin ang paglago at kaligtasan ng coral ng oportunidad pagkatapos ng paglilipat. Kasama rin dito ang pagtukoy ng biomass ng mga isda sa mga unit ng coral nursery sa pamamagitan ng visual fish census, paglilinis ng mga coral sa pamamagitan ng pagbabrush ng mga monofilament at seals na nakakabit dito at muling pagtatanim ng kapi ng coral upang mapalitan ang mga namatay. Ang unit ng Coral Nursery ay artipisyal na istruktura ng bahura na gawa ng pagdadala ng mga dislodge o sirang mga piraso ng coral reefs sa ligtas na mga unit ng Coral Nursery kung saan hinahayaan silang lumaki at mabigyan ng pansamantalang apartment o tirahan. Ang Coral Nursery Unit sa Banago, Balabagan ay nilipat noong nakaraang 2 taon habang ang Datu Blasinso transplantation naman ay isinagawa noong Abril at Mayo ng taong ito. Ang balitang ito ay hango mula sa report ng Fish Coral. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro. Connie Canlas, nag-uulat. 500 itik ipinamahagi ng MAFAR sa mga magsasaka sa probinsya ng Tawi-Tawi. Ang ulat ni Erevani Dato sa Kaluran. Mahigit 500 itik sa ilalim ng Bangsamoro Appropriation Act of 2020 ang naipamahagi ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform
sa mga benepisyaryo nito mula sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan na pinangunahan ni Minister Muhammad S. Yacoob, PhD kasama si Provincial Director Aida Rusnami. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Yacoob ang mga benepisyaryo na pagbutihin ang pagpaparami at pag-aalaga ng mga nasabing itik upang makatulong pa sa kanilang komunidad. Binigyang diin din niya na kailangan nating maging masaya sapagkat talagang nakatuon ang ating gobyerno sa patuloy na paglago ng mga programa sa ilalim ng Bangsamoro government. Dagdag pa niya na mahal ko ang mga magsasaka. Dapat ay pamigay natin ang mga pangangailangan nila. Kailangan ng mga ganitong mga interbensyon upang ang kanilang pagsasaka ay umunlad at maging produktibo, hindi lamang ang kanilang pagtatanim at pagsasaka kundi ang kanilang pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga tumanggap ng kanilang mga itik ay nagpahayag din ng kaligayahan at pasasalamat kay Minister Yacoob at sa mga iba pang mga opisyales ng MAFAR. Ang mga nasabing itik ay kabilang sa programa ng organic production at inaasahang makatulong sa produksyon ng itlog sa lalawigan. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Iribani dato sa Kaludan, nag-uulat. Samantala, MAFAR Minister binisita ang Regional Fishery Research Center ng Tawi-Tawi. Narito po muli si Bea Pedrosa. Inaasahan ni Minister Muhammad S. Yacoob ang pagkumpleto ng Regional Fishery Research Center sa loob ng termino ng Autonomous Region in Muslim Mindanao na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform BARM sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyu sa paunang konstruksyon. Sinabi ni Yacoob noong Biyernes, noong June 30, 2021, na maraming isyong naayos na at lahat ng mga kinakailangan para sa developmento nito ay natapos na upang ang proyekto ay ganap na magpatuloy. Pinaniniwalaan niya na makakatulong ang pasilidad na matugunan at malutas ang mga isyu na nag-uugnay sa paggawa ng pangisdaan. Magbibigay din ito ng mga bagong teknolohiya upang mapalakas ang dami at halaga ng mga produktong pangisda kasamang iba pang mga pagkukunan. Hindi lamang sa Tawi-Tawi ngunit sa buong Bangsamoro region. Paunti-unting, matatapos natin ang proyektong ito hindi man ganun kabilis ngunit sigurado akong malaki ang maitutulong nito sa ating mga kababayan ayon kay Yacoob. Ang nasabing MAFAR RFRC ay binubuo ng Seaweeds at Fish Health Laboratory, isang hatchery para sa finfish at abalone, isang training center at isang dormitoryo. Ang impormasyong ito ay ayon kay Iribani dato sa Kaludan, mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uulat. Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness Program ng MAFAR, nakumpleto na ng Maya Enters. Ang pagbabalik muli ni Naima Mamisel. Matapos ang 3 buwang internship sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, ay matagumpay na isinagawa ng Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness o MAYA Interns ang kanilang graduation ceremony noong Biyernes, ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan, kung saan ginanap sa MAFAR Conference Room, BGC Compound, Cotabato City. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Director 2 for Agriculture Services na si Engineer Ismail E. Giamel na inaasahan kong marami kayong natutunan sa loob ng 3 buwang internship niyo sa MAFAR. Naway magsilbing isang mabuting halimbawa kayo sa henerasyon ng kabataang Bangsamoro. Ang MAYA ay isang programa ng Department of Agriculture, Bureau of Agriculture Research o DA-BAR sa ilalim ng MAFAR kung saan hinihimok ang mga kabataan na makisali sa agrikultura. Nilalayo nitong mapahusay ang kabataang Pilipino sa larangan ng negosyong agri-fishery o agripreneurs o posibleng mga teknokrata at pagsasanay bilang isang magiging pinuno ng DA o kani-kanilang mga pamayanan at mga local government unit sa hinaharap. Samantala, hinikayat naman ni Minister Muhammad S. Yacoob PhD ang mga MAYA graduates na gamitin ang kanilang mga sariling kakayahan, isagawa ang kanilang mga natutunan. Kung hindi kayo kayang bigyan ng gobyerno ng trabaho, gumawa kayo ng sarili niyong mga trabaho at huwag sana kayong maging isang kabataan na kinakailangan ang gobyerno. Bagkus maging isang kabataan kayo na siyang kailangan ng ating gobyerno, dagdag pa ng minister. Ang graduation ceremony ay pinangunahan ng Chief of AMAD
na si Dr. Tong Diping Yaman, kasama ang Senior Agriculturist na sina Dato Hamsor G. Jaid, Ramil M. Tampulok at Johanisa M. Limasangkay. Para sa maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Magbabalik po tayo para po sa ating mga provincial news pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. Mafar Trivia. Alam niyo ba, ang MOE o -1 element technique ay isang simple at murang paraan upang malaman ang kulang sa sustansya ng lupa? Ang mga magsasaka at technician, lalo na sa liblib na lugar na malayo sa laboratorio, ay makaka-access dahil ang batayan ay aktwal na performance ng palay. Ito ay tutukoy sa micronutrients na hindi kayang i-diagnose ng soil chemical test, gaya ng zinc, sulfur at iba pa. Makakatulong ang paggamit ng -1 element technique kit upang malaman ang tamang dami at kombinasyon ng pataba ng lupa. Lagi lang magtandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita! Public service announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Narito naman ang ating mga provincial news. Asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka sa Sultan Kudarat tumanggap ng agricultural inputs mula sa UNFAO. Si Ms. Rema Sandigan Kabasalan magbibigay ulat. Nagkaroon ang Food and Agriculture Organization of the United Nations ng pamamahagi ng agricultural inputs bilang suporta sa agriculture-based livelihood and agribusiness enterprises for sustainable peace and development sa probinsya ng Maguindanao at Cotabato. Ito ay ginanap nitong una at ikalawang araw ng Hulyo taong kasalukuyan sa Barangay Ibutigan at Nara, Sultan Kudarat, Maguindanao. Tumanggap ang Ibutigan Farmers Cooperative at Nara Amana Irrigators Association ng NSIC 222 inbred rice seeds at agricultural input sa aktibong pasilitasyon ni na OIC Mafar Municipal Officer Charmy Alcantara Sulaiman at Agrarian Reform Program Technologist Toto Ismail Madil. Ang naturang pamamahagi ay pinundohan ng UNFAO sa pakikipagtulungan ng Magungayam Mindanao Incorporated o MMI sa pangunguna ni MMI UNFAO Coordinator Juleka LG. Malaki ang pasasalamat ni na Cooperative Chairman Omar Abdul at Association Chairman Zainuddin Daud sa mga natanggap na suporta. Kadzukuran namin Yaba Rizaki Anako Masal kami. Ipinagpapasalamat namin ang biyayang ito na ipinagkaloob sa amin, sabi pa ni Chairman Daud. Sa ngalan ng Mafar Maguindanao, nagpamalas naman ang pasasalamat at apresyasyon sa mensahe nito si MMO Sulaiman sa suportang ipinarating ng UNFAO at MMI sa mga magsasaka ng Sultan Kudarat sa probinsya ng Maguindanao. Pwedeng ulitin ko, ma'am? Sa ngalan ng Mafar Maguindanao, nagpamalas naman ng pasasalamat at apresyasyon sa mensahe nito si MMO Sulaiman sa suportang ipinarating ng UNFAO at MMI sa mga magsasaka ng Sultan Kudarat sa probinsya ng Maguindanao. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Maguindanao, Rema Sandigan Kabasalan, nag-uulat. Mga kaibigan, magbabalik po tayo para po sa special report natin pagkalipas lamang nito. Assalamualaikum mga farmilya. Ako po si Harisa, ang inyong lingkod mula sa Agrarian Reform. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang mensaheng natanggap ko mula sa isa nating kapatid ukol sa carb. Sa kanyang mensahe via text, ito ang kanyang tanong. Salam! Ako po si Norhata Usman ng Maguindanao. Magtatanong lang po ako kung pwede bang isailalim sa CARP ang mga lupaing pang-agraryo na pagmamay-ari ng gobyerno o mga ahensya ng pamahalaan. Shukran and wassalam.
Syukran sa inyong tanong, Ma'am Norhata. Bilang tugon sa inyong katanungan, ayon sa Republic Act No. 6657, lahat ng pampubliko at pribadong lupang pang-agraryo na nakapaloob sa Proclamation No. 131, Executive Order No. 229407 at 506 ay pwedeng isailalim sa CARB. Kasama rin dito ang mga pampublikong lupa na maaaring sakahin anuman kasunduang trabaho o tenurial agreement at produktong inaani. Para sa iba pang katanungan, maaari kayong tumawag sa mga numerong 0905-937-0728. Maaari din kayong bumisita sa pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Hala, anong meron dito? Bakit may mga pulis dito? Hinihuli daw kasi yung mga mangingisdang iligal na nangingisda dito sa atin. Paano naging iligal ang pangingisda nila? Samantalang malawak naman ang karagatan na ito upang makapaghanap buhay sila. Ayon sa narinig ko, nilabag daw nila ang batas na nagsasabing nangingisda sila ng walang lisensya o pahintulot mula sa kagawaran o lokal na pamahalaan. Ganun ba? Kawawa naman sila. Imbis na makapaghanap buhay sila ng marangal, ay nahuli pa sila dahil illegal ito. Ang Republic Act 10654 Section 86 or unauthorized fishing ay mas kilala bilang paglabag sa pangingisda ng walang lisensya o pahintulot mula sa kagawaran o lokal na pamahalaan. Ang sino man ang mahuhuling lalabag sa batas na ito ay may kaukulang kaparusahan na matatanggap gaya ng mga pananagutang administratibo para sa kapitan at 3 pinakamataas na opisyal at may-ari ng commercial fishing vessel. Pagkumpiska ng huli at mga gamit pangingisda, multa 5 beses ng halagang nakasaad sa ibaba alinman ng mas mataas. Small-scale commercial fishing, 50,000 to 100,000 pesos. Medium-scale commercial fishing, 150,000 to 500,000 pesos. Large-scale commercial fishing, 1 million to 5 million pesos. Mga pananagutang kriminal para sa kapitan at 3 pinakamataas na opisyal ng commercial fishing vessel, pagkabilanggo ng 6 na buwan, pagkumpiska ng huli at mga gamit pangisda. Multa halagang doble ng multa para sa kasong administrasyon. Kaibigan, ito po ang unang share ng ating pong special report mula po sa Tawi-Tawi. Ngayon po ay samahan po natin si Bea Pedrosa sa pamamalengke dyan po mismo sa Tawi-Tawi. Sa buong Pilipinas, hindi lang magagandang atraksyon sa lugar ang maaaring pang-akit sa mga turista kundi pati na rin ang usap-usapang mababang presyo kung ito'y ibenta ng naging dahilan kung bakit naging kakaiba ang Tawi-Tawi sa kanilang fish market kumpara sa ibang lugar. Sa katunayan, ang mga isdang ito raw ay hindi basta-basta nasisira o nangangamoy malansa kahit na ito ay hindi lagyan ng yelo. Mayroon silang makukulay at kakaibang uri ng isdang binibenta. Isa na marahil dito ang isang uri ng isda na masasabing nanganganib ng maubos dahil ang uri nito ay bihira lang mahuli ng mga mangingisda. Maaari ring maging mapanganib sa paningin ng iba dahil na rin sa itsura nitong hindi pangkaraniwang nakikita sa Pilipinas. Kakaiba nga ang fish market sa Bungaw, Tawi-Tawi dahil hindi sila gumagamit ng timbangan sa pagbebenta para malaman ang kailangang dami ng isda sa kanilang fish market kumpara sa paggamit ng weighing scale. Isang lumpok ng mga isda ang bentahan dito. Ikaw nang magsasawa sa dami ng mga isdang mabibili mo sa halagang aabot kaya. Mafaramdam, mafarating, mafaraming ani at kita dito sa Mafar Tawi-Tawi. Assalamualaikum, auntie. Nginan ka man na sugalido gadi ginawan ng ka. Waalaikumsalam.
Migadakal kasi sa mga peste ng mga kames ko. Kinamitan ko bumanam sa Integrated Pest Management at Trichogramma. Ngin ba sinipinggulan ka, auntie? Binatad ko sa refrigerator sa tuba at Trichogramma kandudig kalat babaya. Ana tumuhan ba basan, auntie? Sa seminar na pawangan ko sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa BARM, di kun mapakay bang gamitan itay grograma ay pambatad sa refrigerator kamalumbat ikapangilay nin sa laman na peste. Tamo pambasan migadakali peste ng mga kames ko anto? Sukra na banal dato sa inipamando ng kanya. Afuan, auntie, ameng ka dun pan seminar na mafar na iamong kusaka para kapamanduan kanu sa padamapya na kapamagato na kames. Uway dato, insyaallah na maslay makadawang ininan sa kagapya ng mga pamula nami. Tamanan sa kagapya na uyag-uyag nami. Sa mga padaidsa, mapakay amangay kanu sa pinakamasika na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Dalpan. Nangangamba ka ba para sa kalusugan ng inyong pananim? Mahal ba ang mga nabibili mong inorganikong chemical na pataba? Lumipat na sa vermicomposting. Ang vermicomposting ay isang proseso ng paggawa ng organikong pataba mula sa mga nabubulok na materyales na ginagamitan ng mga bulate. Ano-ano nga ba ang pakinabang sa paggamit ng vermicomposting? Una, mababawasan ang gasto sa paggamit ng inorganikong chemical na pataba. Pangalawa, mataas ang nutrient analysis ng nalilikhang organikong pataba. Pangatlo, napapaganda ang salat at bungkal ng lupa. Pang-apat, naitatama ang kaasiman ng lupa at maging ang alkalinidad nito. Panglima, naibabalik ng unti-unti ang kalusugan ng lupa kung kaya nakakatulong sa pagmatagalang mataas na ani ng magsasaka. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa inyong lugar. Sa atin pong talakayan, pag-uusapan po natin ang organic agriculture at makakapiling po natin dito ang siya pong nangangasiwa, no, sa pagpapalakad ng MAFAR Organic Agriculture na kusan ang ating pong focal person ngayon ay si Miss Ruwaida Zakaria Cado at ang kanya pong report officer na si Muhammad Pangato. Narito muna ang kanilang mainit na pagbati sa inyong lahat bago po ang ating pakipagtalasasan, ma'am. Good morning, assalamualaikum. Assalamualaikum and good morning po, Ma'am Dix. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin, sa inyong talakayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao under the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. At ako nga po ang focal person for the Organic Agriculture Program para sa rehiyong ito. Okay, at syempre, ang masyadong malayo ang nililipad, ang kanyang report officer, si Heber Pangato o si Muhammad Pangato. Good morning and assalamualaikum. Yes, alaikum salam, ma'am. And isang masaganang buhay sa ating lahat. At unang-una, nagpapasalamat po kami sa karangalang maimbita dito po sa programang ito po. Okay. So, karangalan din po na kayo po ay aming makakapiling para malaman po, may hatid po natin sa ating mga nanonood, sa ating mga stakeholders, kung ano na nga ba ngayon ang ating organic agriculture dito po sa BAARMM. So, bago pong lahat mga kaibigan siguro ay alamin natin ang pinaka-basics. Ano po talaga ang organic agriculture dito po sa atin, ma'am? Okay, ang organic, pagsasakang gamit ang organic agriculture ay yung paggamit ng mga natural na pamamaraan at hindi paggamit o paghahanap ng mga artificial, lalong-lalo na yung chemical-based na fertilizer at pesticidyo dahil alam natin na nakakasira ito sa ating environment, kaya sinusulong natin, lalong-lalo na ngayon under tayo sa
meron tayong programa o panukala about sa food security kung saan nakasaad din dito ang kahalagahan ng organic agriculture. Hindi lang para sa ating kalusugan bilang isang tao, kundi para din po sa ating kalikasan. So, as of itong first quarter, natapos na natin ngayon, kumusta po ang mga ginagawa natin dyan? Ano na ba ang nagawa natin? For this 2021, patuloy pa rin po tayo sa ating deliverables for the 2020 BAA dahil nga po sa ating pandemya ngayon, naantala yung ating mga gawain sa ating programa sa organic agriculture under sa ating BAA 2020. Marami na po tayong naipamigay o naipaba ng mga programa tulad ng mga trainings, mga machinery and equipment at mga production support services on organic agriculture program. Ma-quantify ba ho natin kung gaano kadami ang training at saan-saan ba ito? Ilan na ba ang total number of participants na na-training nyo? At ano yung mga intervention na sabi nyo na ibaba ng mga programa? Yan po. Sa training po, yung extension support, education and training support services on live organic agriculture, nandito po yung TOT on organic rice production and technology. Ibinaba po ito sa lahat ng probinsya. Meron po tayong 5 beneficiaryong probinsya po nito na nakatanggap nito ay 125 na individual farmers. Pangalawa po yung training on organic vegetable seeds production and technology. Ganun din po, 5 probinsya din po ang nakatanggap nito na merong 120 total number of farmers assisted. At yung training on organic cassava production. 5 probinsya din po ang nakatanggap at 132 po yung ating na-train. So, more or less, meron na kayong almost 400 na farmer participants. Lahat ba ito farmers? Opo. Walang mga extension worker? Yung iba po, depende po kasi yan sa identification ng mga provincial offices na nabigyan natin ng programa. Okay. So, lately, may nakita ko tayong mga post na kayo po ay namimigay ng itik. At nakita ko po itong report officer ninyo na sa tawi-tawi na kukumustahin muna natin bago natin ituloy yung 2021 natin na naka-line up. Mr. Hebel? Yes, ma'am. Tama po, no? So, ngayon po, patuloy po natin pinamamahagi, no? As we continue yung delivery po ng mga agri-inputs po natin. This is under rin po sa 2020 BAA natin, which is, sa ngayon po, nakikita po ninyo, marami tayong deliveries ng itik, Marier ducks kung tawagin. Ang purpose po nito is for egg production purpose. Maparaming itlog. Paborito ko yan. Makaproduce po ng itlog. Yung mga beneficiaries na makakatanggap. So yun po yung magiging pagkakakitaan po nila. Okay, yung tawi-tawi trip mo nakita ko na parang napabilan din sa balita ho natin ngayon. How is the acceptance ng mga tao sa tawi-tawi na magpaparami sila ng itlog ng pato? Itik. Yes, ma'am. So, actually, ang hirap i-describe po, no? So, pagdating yung itik doon sa tawi-tawi, sa pantalan pa lang, ma'am, do, parang artista kung ika nga yung inyong impact nung dating ng delivery kasi first time na meron tayong na-deliver na itik sa island provinces. So, kaya nga, makikita mo yung galak sa kanilang mga mukha na meron sila natanggap na ganitong suporta sa ating opisina at meron po tayong kabuuan na sa tawi-tawi lang. Mga ilan. So sa tawi-tawi po natatanggap po yung mga farmers natin ng nasa humigit kumulang 43 na farmers. 43 farmers. Yes, ang nakatanggap ng itik po. Ang bawat isa sa kanila, ilang itik ba? Nangingitlog na ba yan siya or palakihin pa lang? Yes po, nangingitlog na po yung itik kasi ang edad po niya is nasa 3 to 4 months na po yung edad ng itik na binigyan natin. So ibig sabihin is ready to lay na po itong pinamimigay nating itik po. So how is the ratio ng lalaki at saka babae out of yung 500 na 43 naman ang naka-accept o beneficiaries? Anong ratio ba? Ilan ang lalaki at ilan ang babae sa bawat isa? So bali ang ratio po natin sa pinamimigay nating itik is 1:10 po yung pinamimigay po natin na 1:10. Yun po yung ratio po. So isang lalaki at siyam na babae. Yes, tama po. Okay. So ito ba sa bago ba ninyo ibinigay niyo doon, nagkaroon ba kayo ng training, techno-briefing tungkol sa kanila? Paano alagaan para patuloy na mangingitlog? Opo ma'am, pagdating po sa
briefing ng mga beneficiaries is ahead of time, nagkandak na po yung mga provincial technical staff po nila regarding po kung paano po alagaan at lahat ng management care po binahagi na po nila sa mga selected beneficiaries. Okay, malalaman ho natin after how many months na meron silang ito effective yung at kapakipakinabang o nakakatulong sa kanila yung mga naturang ano. So aside from Tawi-Tawi, saan ka na ba nakarating? Kasi sabi ni Ruwaida ay ikaw talaga ang nasa field at naglalayag. Saan ka na nakarating after Tawi-Tawi? Well, actually, yung inubos po nating deliver nung itong nakalipas na 2 linggo is nasa Island Province po tayo. Mula Basilan, Sulu hanggang Tawi-Tawi. Ang pinakamalayong siguro narating nung itik natin sa Tawi-Tawi is umabot siya ng Tandobas. Meron tayo mga beneficiaries mula pa po sa Tandobas po. Talaga? Yes, Oo. po, Okay, Mapon wala? Mapon, walang nakarating gawa na nga ng hirap yung transportation. Okay. Pero sana magkaroon din sila pati doon sa Turtle Island. Inshallah, ma'am. Sana. Okay. So, doon sa Basilan, kasi sabi mo, Basulta area. Basilan, pareho din binigay mo doon? Itik lahat? Sa Basilan po, ma'am, meron po tayong nadalang 3 items po. Una yung Burmi, yung EHC, para sa organic fertilizer production po nila. Pangalawa, yung 350 bags ng organic fertilizer. Ayun naman na ibinigay niya sa kanila. At yung pangatlong items, yung allocation din nila ng itik. Itik. Okay. So, doon tabi-tabi, hindi kayo nagbigay ng kahalintulad na mga equipment? Pareho po sila ng allocation po, ma'am. Lahat po ng provinces ay makakatanggap ng pagkaparehong programa. Okay. Sulu, napuntahan na rin ninyo? Ganon din, ang hinatid ninyo? Yes po, ma'am. Okay. So, ang tagatanggap ba noon is pareho lang ng Tawi-Tawi na 43 sa Sulu, then sa Basilan, ganon din? Distribution? Sabi distribution po natin sa island provinces is nakadepende sa kung paano po pinamimigay ng provincial officers natin. So, sa Sulu province po, karamihan po ng tumanggap is yung mga associations o cooperatives. Okay, yun man ang maganda. Madali i-monitor. Yung naka-receive ng interventions po na pinadala natin sa island provinces. Okay, bago natin balikan si Ma'am Rueda, siguro pakyawin na rin natin, saan pa ang next na delivery mo? Well, actually kahapon po, ma'am, is tinapos natin yung delivery naman po dito sa Cotabato area po, ma'am. Yes po. At nasa kung hindi ako nagkakamali is humigit kumulang nasa 11 individual at 2 kooperatiba yung tumanggap dito sa Cotabato City? Opo, ma'am. Okay. So, coming up is ang special geographical area ho natin. How is the allocation para sa kanila? So, yung allocation po natin for North Cotabato is naka-schedule po tayo by next week yung delivery po ng itik. Okay. So, napakaganda. So, siguro, ganun din bang kanila? Ang taga doon kaya ganun din ba ang pamigay mo sa kanila? Yung allocation po natin for North Cotabato is nasa 300 heads po yung maibibigay natin itik po sa North Cotabato. And meron po silang identified beneficiaries mula sa bayan ng Pikit, Pigawayan at saka Midzaya po. Midzaya. Wala sa Carmen? Sa ngayon po, doon po tayo makakabigay ng mga organic fertilizer at saka yung sa ACs. Nakalocate naman po sa ibang munisipyo na hindi nabanggit doon sa tataliman ng itik po natin. Kasi alam mo, gustong-gusto dyan, pero wag lang maano sa Ligwasan, Mars. Gusto mo sotin na talaga yung itik na yan. Yung Muscovy duck, wala kayong ganon? Format kasi yun eh. Muscovy duck po, mawala po tayong sa ngayon po, wala po tayong programa para sa Muscovy duck. Pero hopefully sana in sooner karoon tayo ng programa para naman sa Muscovy duck naman. Okay. So, balikan naman natin si Ma'am Rueda kung ano na ba naman ang kasi puro mga itik yun eh, balayog. Okay. Kasama nung report. Kasama nung report na ikaw dito. Hinahatid nyo lang ninyo ang trabaho kasi dalawa lang kayo sa organic. No? At how do you find yung accomplishment ba natin na sa first semester? Tapos na ba natin yan? Yung ating... Naka-line up na natin na catch-up activity?
Upon delivery ng supplier, agad-agad po natin siyang dinideliver kasi kasama po kasi sa delivery yung inspector team natin. Kaya dumidepende rin po sa availability ng ating inspectorate team kung yung schedule. Kasi para hindi rin po tayo magka-problema sa ating mga papel at magkaroon ng problema sa kinalaunan. So masasabi ko natin yung mga naka-target ho natin na itong gina-catch up ho natin ay natapos na. Inshallah, yes po. Konting deliverables na lang hindi pa nahatid. Okay. So, yun, at least, no, pupunta naman tayo sa plano ho natin sa 2021. Opo. So, ano naman naka-line up ninyo mga activities? At paano natin gawin? We have more or less more than 5 months. Matapos na po ang taong 2021. Kaya ba natin gawin? Ano-ano ang mga yon? Gaya rin po nung ating mga proyekto last year, 2020, ganun, nandun din po ang ating mga seeds, nandun din po siya, yung ating mga animals, at mga soil amendments at mga fertilizer. So, sa ating procurement, nasa finalization po tayo ng ating mga papel para hindi na maging paulit-ulit at tuloy-tuloy na yung posting. At gaya nga sa challenge sa amin ni Minister is kailangan by December ay 0% na yung ating financial. How long wala it will na tayong take? maibalik. How long it will take na yung ginagawa dyan sa procurement para ma-realize na nabili na at mapamahagi na? Mga ilang linggo nila dyan ano yung procurement? For the procurement po, ang pinakamabilis is yung SVP. Kasi hindi siya umaabot ng isang buwan. Pero kapag malakihang item, gaya ng seeds, is umaabot ng isang buwan. Tapos additional 1 month pa yung delivery nun. So more or 2 months. So sa procurement, hinahabol namin yung season. Okay. So sa rice ang aming target ngayon dahil yung dry season ang hinahabol. So, inshallah, pag wala nang maging problema, tuloy-tuloy. Okay. So ang itik po, alam niyo mga kaibigan, yan po right after the harvest. No, yan ang gustong-gusto ng itik. Dahil sagana sila sa pagkain. Yes po, yung harvest ng rice. Okay. So, ulitin ko lang po yung tanong. Ano yung gusto niyo yung itapusin? Anong mga activity yun? Kanina, sabi mo may training ka, may mga farm equipment distribution, nandun na yung mga itik. What about yung medyo malaki-laki ba? Wala kayong mga kambing, mga na organic o ano pa dyan? So, wala kaming mga ganong target sa ngayon kasi under siya sa livestock. At saka, kami yung medyo may maliit na funding sa ating agency. Kaya limited lang din yung access namin sa yung mga program na pwede namin ibigay. At kung tutuusin po ay kung istriktuhan po natin ay tanging mga organic farmers po yung ating mabibigyan. Okay. So, yun pa rin mga organic fertilizer, yung paggawa ng concoction. So, ibig sabihin kaya natin tapusin yun, mga naka-line up. Opo, inshallah. Kukunin natin naman ang issues and concern dito sa pagpapatupad ng programang Organic Agriculture. Roida? Yes po. Ang isa sa pinaka-unang problema talaga natin dito sa organic agriculture is wala masyadong nag-e-engage. Yan. Less, no? Less ang engagement ng ating mga farmers sa organic agriculture. Kaya ngayon sabi nga namin na nasasanay na yung mga farmers natin na instant. Kumbaga, wala silang tiyaga sa paggawa ng sarili nilang fertilizer, paggawa nila ng sariling pesticide. At yun nga, malaki ang effect nun sa ating productivity in the long run. Kasi yung lupa natin nagiging toxic na siya at pupuno na siya ng synthetic fertilizers and pesticides. Yan ngayon ang problema natin. Anong gagawin natin para ma-convince natin sila na gawin natin ito? Pero yung mga plantito-plantita, talagang gusto nila organic. Yes po, malaking tulong yung organic kasi lalo na sa atin ngayong may pandemic, mas maganda po yung pagko-consume natin ng organically farmed or yung mga pagkain natin, especially gulay. We suggest na yung gulay natin ay organically grown dahil we directly consumed it Not like the rice at ng corn na meron siyang balat. Whereas the gulay, wala siyang balat. Kahit anong hugas natin, especially kung nagdabugbog siya ng pesticides, nandun pa rin yun. Kaya at kinakain natin yan. Yes, nandun yung chemical residue niya. Okay. So, ano ngayon, ang organic agriculture ninyo for vegetable, ano yung mga tuloy-tuloy pa rin ba dyan? Yung
ginagawa natin noon sa vegetable? Opo, minsan yung may mga pumupuntang mga clients sa amin na interesado sa pagpa-farming through organic is nagtatanong sila ng mga ways paano gumawa ng sariling fertilizer, yung pesticide, at naiinganyo silang gawin kahit backyard lang muna. So tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ho natin sa vegetable Yes seeds? po, opo. Aside from HBCDP, Opo. organic. Organic Pa rin. Okay. Ano pa yung mga ibang gusto niyong sabihin na hindi natin napag-usapan? So far, yun po yung sa akin na palaganapin natin yung pagsasaka or yung pagtatanim gamit ang organic. Dahil lalo na ngayon na yung pandemya ay nandito pa rin, dapat maging malakas ang ating resistensya. Yung sabi nga nila, kung ano yung ating pinapasok sa ating katawan, magre-reflect din sa ating kalusugan. Correct. Tama po yun. So, kay Mr. Pangato, ano ba yung mga gusto mong iwan na mensahe doon sa mga kliyente mo, sa paglilipad mo na pagbigay? Kasi ikaw yung nag-iikot. Ano yung mga gusto mong sabihin iparating sa ating mga beneficiary, sa ating mga counterpart na mga kasama, at doon siyempre sa mga LGU? Yes, unang-una, no? Maraming salamat, ma'am, no? So, ang gusto na lang nating parating, no, sa lahat na lang, no, na suportahan po natin, patuloy po natin suportahan ang programang organikong pagsasaka dahil nga alam naman natin kung ano ang epekto ng organikong pagsasaka sa ating kalusugan at sa ating kalikasan. So, nagsasaka ka na, kumikita ka pa, nakakatulong pa tayo sa kalikasan. So yun nga. Ligtas pa ng ating kalusugan. So ligtas pa tayo sa peligro, sakit galing sa inorganikong pamamaraan ng pagsasaka. Kaya suportahan po, go po tayo sa organikong pamamaraan ng pagsasaka po. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng ating pong panayam sa ating dalawang bisita o partner dyan po sa Organic Agriculture ng MAFAR. At tayo po ay magbabalik para po sa ating pong price monitoring update pagkalipas lamang nito. Hanap mo ba ay mga murang produkto? Tara na sa Mafarlengke sa BGC, ang palengke ng Bangsamoro. Dito mabibili ang mga sariwang isda, gulay at prutas sa murang halaga. Mabibili din dito ang iba't ibang produkto ng Bangsamoro na tiyak na magugustuhan mo. Kaya pumunta na sa Bangsamoro Government Center sa harap lamang ng opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform tuwing Huwebes simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kalintulad din na aktibidad sa ating MAFAR Provincial Offices. Tandaan, ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng face shield at face mask at panatilihin ng 1 metrong distansya sa bawat isa. Sama-sama natin tangkilikin ang produkto ng mga magsasaka at mangingisda ng Bangsamoro. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Okay, nasa price monitoring update na po tayo para po giya sa ating mga mamamalengke at doon po sa pagpapabili ng kanilang mga produkto. So alam ba ninyo na as of July 9, ang presyo po ng ating pong palay at mais ay walang ipinagbago. 21 pesos ang per kilo at least. Nagmahal dati 17 lang. Ang white corn ho natin steady pa rin na 20 pesos. Ang yellow corn ay 15 pesos and 16 centavos. So presyo ng ating pong mga bigas naman, ang special rice, itong mga imported, gaya ng Yasmin, ay bumaba, 41 pesos na ang per kilo. Itong sabi nilang best rice, ay 42 pesos, steady lang po ang presyo nito. Ang sinanduming dito mismo sa atin yan, ay 41 pesos ang per kilo. Nagtaas yan ng 2 pesos ang bawat kilo. Ang 7-tonner ay 39 pesos. Last week ay 38 pesos. Ang masipag natin ngayon ay 38 pesos, ganun pa rin. At ang M1 ay 38 pesos. Nagtaas siya ng piso ang bawat kilo. Okay, sa isdahan naman ho natin, tumaas o bumaba ang bangus. Last week ay 200, ngayon 180 na lang. Tilapia, ganun pa rin steady ang 180 ang per kilo. Ang barilis ay last week 350, ngayon ay 200 pesos. Bumaba. Okay. Then ang galunggong
ay 120. Last week is 200. Mahal last week. Barilison ay 120 sa ngayon. Last week ay 200. Ang taya ngayon ay 140. Last week, 180. Samantala, ang pusit ay 130 na lang ngayon compared na 180. Talaga mataas last week. At ang ating pong hito ay 250 ang per kilo. Tumaas from 180 naging 250 na ngayon. Ang dalagho natin ay from 280 at naging 300. So yun po ang may increase doon. So dadako naman ho tayo sa mga dried fish. Ang dilis ay 500 pesos na ngayon ang per kilo. Last week ay 600. Ang katambak ho natin ay 300 ngayon, 330 last week. Itong tuyo ay 200 pesos, 230 last week. Sa karne naman ho natin, ang baka na laman ay 320. Parehas lang ito. Ang itong ribs ay 220, hindi po tumaas, steady lang. At ang paa ay 150. Sa manok, ang presyo ngayon ay 170. Bumaba siya ng 10 pesos. Ang native chicken, pareho, steady ito, hindi bumababa, tumataas ito, 270. Yung sa mga itlog naman, ng manok, XL per tray ay 200 pesos sa ngayon. Last week is 220. Ang large ay 195, 210 last week. Ang medium ay 180 ngayon, 190 last week. Ang maliit o small ay 170, 180. Ibig sabihin, tumaas o bumaba siya ngayon. Sa mga gulay, ito po, ang kamatis natin ngayon ay 80 pesos. 70 pesos last week. Ang repolyo ay 70 pesos sa ngayon, 80 last week. Ang talong po ay 50 pesos, 60 pesos last week. Ang sibuyas, 130 ngayon, last week ay 160, 30 pesos ha. Ang luya ay 130 ang per kilo, pareho lang. Ang bawang, 130 pa rin ang per kilo. Ang palaya, 80 pesos ang per kilo. Magtaas. Ang pipino ay 40 pesos. Dati-dati yan, 35 lang yan. Ang okra ho natin, ulang itinaas ito, 10 pesos ang per bundle. Pareho din ng pechay. Ang mataas lang dito, Chinese cabbage, 80 pesos. Ngayon, last week ay 100 pesos. Ang carrots ho natin, steady ang price niya na 80 pesos ang per kilo. Sa prutas po natin, ang mangga ay 120 ang per kilo. Last week ay 90 lang. Ang watermelon, steady ang 35 per kilo. Ang bayabas is 50, pareho. Avocado na masustansya, 60 pesos. Walang ipinagbago. Ang pinya po ay 40 pesos. Last week is 35. Ang papaya ho natin ngayon ay 25 ang per kilo. So mga kaibigan, yun po ang kabuuan ng ating pong price monitoring update. At para po naman sa ating pong mga upcoming activities, ang livestock ay magkakaroon ng delivery ng farm implements and veterinary drugs at gayon din ang cattle feedlot fattening area ho nila, ay yan po ang mga activities ng livestock. Sa halal naman ay magkakaroon sila ng training designed and promotion and advocacy sa July ito po next week. At syempre pa, yung tulad na nabanggit po sa ating pong talakayan, magkakaroon po sila ng delivery o organic intervention sa 63 barangays dyan po sa North Cotabato. So, yun po mga kaibigan, ang kabuuan ng ating pong mga reminders, mga gagawin pa. Kaya tuloy-tuloy pa rin po yung mga gagawin po natin and keep safe doon po sa ating mga kasamahan. Magpabaksin na kayo kung kayo po ay free, nasa advice ng ating po mga doktor. O di kaya kinakailangan maging equip po tayo. So kung hindi pa kayo handa, antayin po ninyo na kayo ay pwede na. So wala na po tayong 12 oras sa ngalan po ng MAFAR, headed by Dr. Muhammad S. Yacoob, 10 ng kanyang mga directors, ating mga provincial directors, ang ating pong mga banner coordinators, at syempre pa ang ating mga stakeholders. Kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pakikinig at pagtangkilik sa ating programa
na kung saan pinasasalamatan din natin yung mga partner stations natin. Ito po ang inyong amang lingkod, Hadja Diggs Rahman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw po ng Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.